guys! Welcome back again to my YouTube channel! So, yun nga, 4 weeks na din huling upload ko sa YouTube channel ko. So, ngayon lang tayo nagka-time kasi nga, nagtitraining ako. Kailangan natin pumasa, guys. So, yun. Nakalagay naman sa title natin na paano kumuha ng joint account. So, yun. Kumuha kasi kami ng joint account ng asawa ko pagkatapos nung kasal namin. Kasi syempre, pag mga bagong kasal, kailangan mag-iipon talaga tayo. Yung talaga yung unang goal natin, mag-iipon tayo. Para sa future namin dalawa, sa magiging anak namin. So, nag-open nga pala kami ng joint account ay sa BPI. So, dapat, before kayo pumunta ng BPI, meron na kayo ng mga requirements. So, konti lang naman yung requirements. Kaunahan ay valid ID. Kahit anong valid ID. Bali, ang ginamit kong valid ID ko ay PhilHealth. Pero, hindi pa siya naka-affiliate sa asawa ko. Sinabi namin na, syempre, kakasal lang namin. Ma'am, okay lang po ba? Kahit di pa ako naka-affiliate, kakasal lang po namin. So, if in case nga nahingiin yung marriage certificate, dalhin nyo na lang din, guys, na galing din sa munisipyo. So, tas ang next ay 1 by 1 na picture. So, nagpa-picture muna kami, syempre. Picture tayo, kailangan yan. Mas maganda yung handa na tayo pagdating doon. Kasi nung una pumunta kami, di wala kami alam kung ano yung mga requirements na dadalhin. So, kaya BPI din yung kinuha namin kasi halos lahat din ng ATM, puro BPI kasi maganda nga sa BPI. Safe pa yun, di ba? So, yun nga. Tapos yung isa naman ay proof of billing. So, wala pa kaming bill na nakapangalan sa amin mag-asawa. Sinabi namin kung okay lang. Nakapangalan sa magulang ni Marvin dun sa asawa ko. Tapos, sabi nila, okay daw. Pero, dapat daw dala. Kaso nga, syempre, nagbiyahe pa kami para makapunta dun. Kabilang bayan pa, Baetas, Los Banos. Sabi namin, baka po pwede kahit picture lang. Pumayag naman si ma'am. So, pinapicturean nung asawa ko sa kapatid niya yung bill nakapangalan sa magulang niya. Tapos, ni-print na lang ni ma'am para may copy sila. Pagka-print doon, aayusin ni ma'am lahat ng requirements. Yung picture na 1 by 1, ididikit niya dun sa form. Tapos, bibigay sa'yo yung form, magsasagot ka lang doon ng mga tungkol sa'yo, name mo, birthday mo, saka yung address, yan. Tapos, itatanong kayo kung ipa-passbook nyo ba or ATM. So, noong una, dapat passbook kami. Kasi, kaso, kapag naka-passbook pala, hindi ka pwede mag-online transaction kasi katulad sa asawa ko, may Metrobank siya na kapag online transaction siya, kahit passbook lang. Sa BPI, kapag passbook, ano lang siya, parang withdraw, pasok, withdraw, na hindi online, pupunta ka talaga sa bangko. Pag ATM, yun, doon. Kaya kinuha namin ATM. Sa ATM ata, ang minimum ata ay 2,000. O, malimut ka na kasi hindi naman 2,000 yung nilagay namin. Ay, dami pera. So, sa passbook, 10,000 yung minimum nila. Edi, ATM na lang kami. Tapos, after 3 weeks bago namin nakuha yung ATM namin. Ang cute nga eh. Kala ko nga, sabi ko nung una, ma'am, baka pwedeng apelyedo na ng asawa ko. Kaso yung valid ID ko naka-apelyedo pa rin. Galita pa rin. Kaya hindi na bago. So yun nga, tinanong namin kung paano po pag hindi agad namin nakuha ng 3 weeks kasi sa Manila na ako. Kailangan kasi pagkukuhunin mo yung ATM, kayong dalawa, hindi pwedeng isa lang. So, sabi ni ma'am, okay lang po hanggang 3 months naman po. Pero pag hindi nyo po nakuha after 3 months, sisirain na po yun, magpapagawa kayo ng bago. Ganun pala yung policy nila. So, parang halos 1 month mahigit bago namin nakuha. Kasi nga, wala akong time para pumunta, nagsasakto na Sabado-Linggo yung day off ko. Di ba, syempre walang bangko ng ganong araw. Kaya medyo natagalan. At least nakuha rin yun. So, yan guys. Lalagay ko na sa description kung natabot kayong panoodin. Lalagay ko na lang doon para hindi na kayo manood. Joke lang. Siyempre, panoodin nyo naman to guys. So, yan lang. Thank you. Bye!